Hindi man nanalo si Carmelo Anthony ng isang NBA championship, isa siya sa mga pinakamahusay na scorers at NBA player sa kasaysayan. Naranasan na niya halos lahat ng maaaring maranasan sa larangan ng basketball, ngunit kahit siya ay nabighani sa husay ni Steph Curry. Sa isang episode ng 7pm in Brooklyn podcast, tinanong si Carmelo kung si Steph Curry na ba ang pinakamagaling na point guard sa lahat ng panahon. Bagamat ayaw magbigay ng ranggo ni Carmelo kay Curry, binigyang diin niya na si Curry ay dapat ituring bilang isa sa mga pinakamahusay na player sa kasaysayan. Siya ang pinakamahusay na shooter na nakita ko, sabi ni Carmelo Anthony. Isa siyang napakahusay na player. Kalimutan ang pagiging pinakamahusay na shooter. Kalimutan ang pagiging pinakamahusay na point guard. Isa siya sa mga pinakamagaling na player na naglaro ng game na ito. Sa tingin ko hindi na natin muling makikita ito. Pahalagahan natin ang panahon na meron tayo kasama si Steph. Sa mga tao ni Curry na naglalaro kasama si Kevin Durant, parang hindi siya nabigyan ng sapat na respeto na nararapat sa kanya. Ngayon na nanalo na si Curry ng isang championship na walang Kevin Durant at naging bayani pa siya sa huling dalawang laro ng Paris Olympics, tila nakakamtan na niya ang respeto na iyon. Kung mananalo pa si Steph Curry ng isa pang NBA championship sa kanyang career, maaaring mas lalo pang maging hindi mapapasinungalingan ang pagturing sa kanya bilang pinakamahusay na point guard sa lahat ng panahon. Gayunpaman, ang pagkakataon na mangyari ito sa kasalukuyang team ng Golden State Warriors ay halos imposible. Sa ngayon, ang Denver Nuggets ay malayo pa rin sa kanila. Sa sumunod na balita naman, noong nakaraang NBA playoffs, si Jamal Murray na naapektuhan ng calf strain at iba pang mga physical na issue ay nag-average ng 20.6 points per game sa 40.2% shooting, 31.5% mula sa 3-point range. Mga numerong malayo sa kanyang performance noong nakaraang season nang tinulungan niya ang Nuggets na makuha ang NBA title. Sa Paris Olympics, mas pumangit pa ang kanyang laro. Ang Canadian guard ay nag-average lamang ng 6 points per game sa 29% shooting, kabilang ang 14.3% mula sa 3-point range, at siya rin ang may pinakamataas na average na 2.3 turnovers per game sa kanilang team, dahilan kung bakit umuwi ang Canada na walang medalya. Ang lahat ng mga mababang numerong ito ay dahil si Murray ay patuloy na naglalaro habang may mga injuries at hindi pa siya nasa 100%, ayon kay Denver President Josh Kroenke sa isang panayam kay Bennett Durando ng The Denver Post. Siyempre, kapag nakakalaban mo ang pinakamagagaling sa mundo, maging sa NBA playoffs man o sa Olympics, makukuha mo ang pinakamahusay na laro mula sa mga kalaban. At kung hindi ka 100% at gusto mo pa ring maglaro, susubukan mong labanan ito gaya ng ginagawa ni Jamal. Siyempre, kapag nakakalaban mo ang pinakamahusay sa mundo, maging sa NBA playoffs man o sa Olympics, makukuha mo ang pinakamahusay na laro mula sa mga kalaban. At kung hindi ka 100% at gusto mo pa ring maglaro, susubukan mong labanan ito gaya ng ginagawa ni Jamal. Pero alam ko na hindi siya nasa 100%. Alam ko na ang pagbabalik niya sa ganap na kondisyon ay isang malaking hakbang patungo sa muling pagkakita sa Jamal na nagtatala ng triple-double sa NBA Finals. Handa ang Denver na maniwala na babalik si Murray. Mas maaga ngayong off-season, iniulat na si Murray at ang Nuggets ay nagkasundo sa isang 4-year max extension na nagkakahalaga ng $208.5 million. Subalit ang mga detalye nito ay patuloy pang pinag-uusapan at naisantabi muna hanggang matapos ang Olympics. Ang kontrata na iyon ay hindi pa na-finalize at napirmahan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay papasok sa bagong season na may hindi tiyak na hinaharap. Ang huling dalawang season ay hindi ayon sa plano na may pagkatalo sa Western Conference Semifinals at hindi pa nakapasok sa playoffs. Kinailangan ang malalaking pagbabago at nagbunga ito ng isang kakaibang off-season. Ang unang palatandaan ng kaguluhan ay ang matagal na negosasyon para kay Klay Thompson. Bilang isang iconic na player ng franchise, tila hindi maiiwasang magkasundo ang dalawang panig sa isang deal. Sa kasamaang palad, hindi ito natuloy. Nalaman natin na sa kabila ng kanyang pagsusumikap na manatili sa Bay, napilitan si Thompson na lumipat sa Dallas Mavericks, ngunit hindi pa natatapos ang Warriors sa kanilang mga galaw. Ibinigay si Chris Paul ng walang kapalit at ang kanilang focus ay sa pagbuo ng lalim sa paligid ni Stephen Curry. Mga pangalan tulad ni Buddy Hield, Kyle Anderson at Anthony Melton ang nadagdag sa roster. Gayunpaman, marami pa rin kailangang gawin upang gawing lehitimong contender ang Golden State.
Sa kabila ng mga nakuha, wala silang isang bona fide star maliban kay Curry. Sa pamamagitan ng mga trade, sinubukan nilang makuha sina Lauri Markkanen at iba pa, ngunit walang nangyari. Ngunit ang kanilang unang pagkabigo ay hindi kay Markkanen. Bago lumabas ang balita tungkol sa kanilang interes sa Utah, ang kanilang unang prioridad ay mas malapit sa bahay dahil sa hidwaan ni Paul George at ng Los Angeles Clippers. Ang kanyang pag-alis ay halos sigurado at naging opisyal na maaga pa sa free agency. Alam nating sinalo ng Philadelphia 76ers at ni Daryl Morey si George. Ngunit hindi bago nagbigay ng pitch ang Golden State, kasama ang panghihikayat mula sa kanilang 2 beses na MVP. Si Stephen Curry ay gusto si Paul George. Si Paul George ay may player option para sa 2024-25 season kasama ang Clippers. Bago pa masira ang usapan, may pagkakataon na pipiliin ng 9-time All-Star ang kanyang option para sa isang sign and trade. Ngunit hindi ito natuloy dahil hindi nagkasundo ang dalawang front offices. Para sa Warriors, ang kanilang pagtanggi na pakawalan sina Brandin Podziemski o Jonathan Kuminga ang naging dahilan ng kanilang pagkabigo. Ngunit hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsubok na i-recruit ang superstar. Mismong si Steph Curry ay sumali sa plano na nagbibigay ng pitch kay guard Paul George. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, kasama si Curry sa recruitment kay George. Pinapanatili siya ni Mike Dunleavy sa loop sa mga option at sa huli ay sa mga desisyon sa personnel. Wala pang ipinahayag na senyalis ng takot o pagkabahala si Curry ayon sa mga team sources. Ngunit may pagpipilian ng pagkilos o hindi pagkilos sa mga darating na buwan na magbibigay ng mas malinaw na pahiwatig tungkol sa kanyang pangmatagalang mindset. Ang mga pangmatagalang plano ay tumutukoy sa option na meron si Steph ngayong season. Bukod sa kanyang umiiral na 2-year na nagkakahalaga ng $115.3 million, maaari siyang pumirma ng karagdagang taon na nagkakahalaga ng $62.6 million. Ngunit ang desisyong iyon ay darating sa tamang panahon. Kakauwi lang niya mula sa Paris ilang araw na ang nakakaraan at balak niyang magpahinga muna mula sa mga bagay na may kinalaman sa basketball. Kaya ang anumang pag-uusap tungkol sa kontrata ay hindi inaasahang mangyayari sa malapit na hinaharap ayon sa mga league sources. Magaganap ito sa timeline na gusto ni Curry. Ang deadline para sa extension ay sa October 21. Ang hinaharap ng Golden State Warriors ay malinaw na hindi tiyak at tila nakakaligtaan nila ang mga malalaking pangalan sa free agency at sa trade market. Magagawa kaya nilang bumangon at makabalik sa paghabol sa titulo? Ang Golden State Warriors ay nasa critical na pangangailangan ng pagbabago. Noong nakaraang season, hindi man lang sila nakapasok sa NBA playoffs at masasabi pang mas masama ang kanilang sitwasyon ngayong season. Dahil dito, maraming mga tao sa NBA ang nag-isip ng mga posibleng trade na maaaring magbago sa takbo ng team. Ibinunyag ni Zach Buckley mula sa Bleacher Report ang isang blockbuster trade sa pagitan ng Golden State Warriors at LA Clippers na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa Western Conference. Ang Warriors ay matatanggap si Kawhi Leonard in exchange for Andrew Wiggins, Gary Payton II, Kevon Looney, Moses Moody, 2028 first round pick, unprotected, 2030 first round pick, protected, 2029 first round swap. Para sa Clippers, ang trade na ito ay magbibigay sa kanila ng mga kinakailangang draft picks kasama ng kombinasyon ng mga veteranong player at kabataan kapalit ni Leonard. Sa totoo lang, hindi ganoon kaakit-akit ang trade na ito para sa LA, lalo na't hindi isinama ng Warriors sina Jonathan Kuminga o Brandin Podziemski. May isip na ang team ay nag-offer ng katulad na trade para kay Paul George na tinanggihan na ng Clippers. Ang ideya ng pagkakaroon ni Leonard sa Golden State Warriors ay tila kapanapanabik, ngunit ang kanyang kalusugan ay isang malaking alalahanin para sa team. Ang Warriors ay mayroon ng mga matatandang star tulad nina Steph Curry at Draymond Green. At ang pagdagdag kay Leonard ay magdadala ng isa pang star na maaaring maging madalas na ma-injure. Ang pinakamalaking issue kay Leonard sa Clippers ay hindi kailanman tungkol sa talento kundi sa kanyang availability. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.